Energy, food security at proteksyon ng mga migranteng manggagawa ang magiging sentro ng 48th Summit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na isasagawa sa Lapu-Lapu City, Cebu sa May 8. Pero hindi rin isasantabi ng Pilipinas ang pagsusulong sa issue ng regional security tulad ng sitwasyon sa South China Sea at Code of Conduct. May report ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. So Tristan, bakit nga ba nabago ang agenda ng ASEAN Summit? Medyo malaki ang naging papel ng krisis sa Middle East kung bakit nire-calibrate o nire-focus ng Pilipinas na siyang tumatayong chairman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang agenda ng leaders meeting sa May 8. Sa video message, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pangungunahan niya ang mga pag-uusap pagdating sa energy at food security. Isang joint leader statement din ang inaasahan mula sa regional bloc pagdating sa krisis na nagdulot ng Global Energy Challenge. Mindful of the problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight three main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. Bibigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng suporta sa mga maliliit na negosyo at mga magsasaka para matiyak ang sapat na supply ng pagkain. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs. Samantala, inaasahang magkakaroon din ng amendment sa ASEAN Charter na huling binago noong 2007 para opisyal nang maisama ang Timor-Leste, ang ika-11 miyembro ng regional bloc. This year, we welcome Timor-Leste as a full-fledged member of ASEAN, a reflection of the continued relevance of regional cooperation and our shared commitment to the ideals of multilateralism. Isa pa sa target ngayong ASEAN Summit ay ang ASEAN Declaration on Maritime Cooperation kung saan paiingtingin nito ang regional cooperation ng mga bansa sa ASEAN pagdating sa maritime issues. Itatatag din ang ASEAN Coast Guard Forum pati na ang isang maritime center na nakabase sa Pilipinas. Balik sa'yo, Menchu. Kung prioridad ng ASEAN ang energy security, mapag-uusapan pa ba ng ASEAN leaders ang issue ng South China Sea at Code of Conduct? Well, Menchu, we have to understand na magkaiba ang ginagawang negosasyon ng ASEAN at China pagdating sa Code of Conduct at sa isasagawang Leaders Summit. Sa katunayan, ayon sa Department of Foreign Affairs, nakakita na ng encouraging progress ang ASEAN pagdating sa pag-uusap o negosasyon sa Code of Conduct na siyang inaasahang magiging batas o solusyon sa lumalalang tensyon sa karagatan. Matatandaan ngayong taon ang target ng Pilipinas na matapos ang negosasyon. Pero kung ang tanong ay mapag-uusapan ba ito ng mga leader ng ASEAN sa summit, pakinggan natin ang sagot ng DFA. It will be discussed during this summit. It will form part of the discussions under specific agenda, which is the regional and international issues. So it will still be part of the discussions. Malaking responsibilidad ang nasa kamay ngayon ng Pilipinas pagdating sa pagtatapos ng negosasyon sa South China Sea Code of Conduct dahil ang malaking tanong dito ay magkakasundo ba talaga ang ASEAN at China na dekada-dekada nang nag-uusap pagdating sa isang code. Papayag ba ang lahat ng partido na ito ay legally binding at may puwang ba ang 2016 Arbitral Award sa ASEAN Code of Conduct? Balik sa'yo, Menchu. Maraming salamat, Tristan Nodalo, nag-uulat.